Yan mga kabikers, kumusta kayo? Saan man kayo paling ng mundo? Kumusta kayong lahat? So, isi-share ko sa inyo ngayon mga kabikers yung recipe ko ng cheese cupcake. Pangmasa to or pang business. Napakaganda nito at napakasarap. Best seller to dito sa bakery ko mga kabikers. So, pero bago natin umpisahan yung recipe natin ng cupcake sa paggawa, may sasagutin muna ako ng comment kay Ma'am Amalia. Yan. So, ang tanong niya is kung saan ko daw nabili yung oven or kung pinagawa ko lang daw to pinasadya. So, para sa iyo, Ma'am Amalia, ang oven ko is binili ko lang to. At dati kasi, medyo may katagalan na tong oven, almost 15 years. Dati kasi pahirapan pa to pag bumili ka, ikaw pa talaga ang kuko. Bali, kailangan mo ng sasakyan kasi bali, ikaw na mismo yung magdadala. So ngayon is napakadali na lang. Kahit sa mga online, ma-search mo lang kung anong klaseng oven ang kailangan mo or yung marami kasing klaseng oven, lalo-lalo na kung mga pang-bakery yung kailangan mo. I-search mo lang doon, pwede ka na doon mag-inquire kung nagka-anuhan naman kayo ng presyo. Kung interesado ka, pwede mo rin bilhin sa online and sila na mismo yung magde-deliver ngayon sa inyo. I-deliver nila sa inyo. Yun nakaganda ngayon. Kaya hindi na mahirap ngayon pagdating sa mga ganyan bakery equipment kasi sa online pwede mo na bilhin. So ayan Ma'am Amalia, sana nasagot ko itong katanungan mo, no? So yung sa akin, binili ko yan at saka napakahirapan nung kasi kailangan pag binili namin, kami pa yung mag-produce ng aming sasakyan. Dati yon mga 15 years na siguro yan. Ganun kung di ako kamali, 12 or 15. So ngayon, napakadali na lang kahit sa online, kaya na sinabi ko, pwede ka na search mo lang kung anong klaseng oven ang kailangan mo at malalaman mo rin yung presyo. Ngayon, kung interesado ka, pwede pag nagkaintindihan kayo doon, pwede mo na yun di ba, pwede mo na siyang kunin or siguro ang naman doon is pag-deliver, saka na rin yung bayad. So, ayan mga mama, sana naintindihan mo yung sinasabi ko. So, umpisahan na natin yung ating cheese cupcake recipe. Let's go! Ito yung recipe ko ng cheese cupcake, pangmasang cheese cupcake, napakadaling gawin at napakasarap. Bukod sa napakasarap, napakalambot pa nito at napaka-fluffy ng loob at sa napaka-siksik din niya. Hindi siya hangin yung kanyang loob. So kaya kung gusto mo tong video, panoorin mo lang hanggang matapos dahil sigurado akong magugustuhan mo to dahil napakasarap na ng cheese cupcake na to. So umpisahan na natin. Ito yung ating molder na gagamitin. Ayan. So kung wala naman kayo, kung ano yung mga available na molder, pwede na yung gamitin. So nagpatinga tayo ng 3 itlog. Hintayin lang natin mag-yellowish. Pagkatapos maglagay tayo ng iba, kalahating cup asin, half teaspoon, tapos yung baking powder, 25 grams, haluin natin. Tapos ilagay natin yung ating asukal. Yung asukal natin, 350 grams. So mga ka-bakers, dyan pwede talaga kayo gumamit ng iba or condensed milk, i-adjust nyo lang yung iba. Yung tubig natin na ginamit is kalahating cup to 280 ml ang size ng cup. Yung mantika natin is 1 cup mga ka-bakers. So ayan, naglagay din tayo ng ating vanilla extract. Tapos yung gagamitin natin dito is third class lang mga ka-bakers. Yan, 500 grams of third class. Tapos salain lang natin para mawala yung mga buo-buo para hindi tayo mahirapan kapag maghahalo na tayo para mas mabilis lang para maiwasan natin ma-overmix yung ating cheese cupcake. So umpisahan na natin, ganito lang yung pagmasa mga ka-bakers. Yan. So dahan-dahan lang hanggang mawala na lahat ng mga namumuong mga harina dyan sa nakikita natin. So masahin lang natin. Ganyan lang siya. Napakadali lang talaga nito gawin. Habang nagagawa tayo nito, nagpainit rin tayo ng oven para pagkatapos natin dito ay salang na natin ito agad. So ayan, nagpatuloy nga lang ako dito sa
hahalo nitong ating cheese cupcake. So pag ganito na siya, ayan, malapit na tayo matapos dyan. Pag ganito, kita nyo naman parang smooth na siya. Kunting halo na lang, ayos na yan. So ganun lang, mix-mix lang natin. Pero kung meron naman kayong mga hand mixer or mga mixer na dyan sa inyo, pwede na nyo naman ito gamitan ng mixer. Basta siguraduhin lang na hindi siya ma-overmix. Tapos, gadyaran natin siya ng kiso. Yung mga mumurahin lang na cheese yung gamitin natin dito. Siyempre, konti lang para hindi lalaki naman yung ating costing sa ating cheese cupcake. Kasi lahat ng ilalagay natin dyan is papatong natin yan doon sa presyo natin pag bininta na natin. So, ayan, haluin din natin uli. Ganun lang. Diba, napakadali lang ito talaga mga ka-bakers. Pag nakita mo itong recipe na to, pag nasundan nyo lang, bali ang kabuuang recipe natin ay ilalagay na lang natin dyan sa may description box natin mga ka-bakers, no? Para mas madali natin siyang masusundan. Kapag na-mix na natin, gamitan natin siya ng sandok, haluin natin para make sure na wala talaga buo-buo. Gumamit pala ako dyan ng 1/4 cup na pangsukat. So kung wala naman kayo yan, pwede naman kung kahit anong cup, pwede naman tsansahin nyo na lang na kalahati yung laman ng ating molder. So ayan, bali yung ginamit ko pala dyan na baking cups is 2 ounce ang size niyan. Nabibili yan dyan sa mga palengke lang. Ayan, patuloy lang tayo sa paggagawa nito, no? Yan, ganyan lang. Basta wag lalampas. Nasa inyo na lang. Pwede na naman punuin. Kayo nang bahala kung pagkain lang naman. Okay na. Pagkatapos, push lang natin siya ng ganyan para mawala yung mga hangin sa ilalim para siksik siya. Kaya ko siya ginaganyan mga ka-bakers para maging siksik talaga yung aking cheese cupcake. Tapos, ganyan lagyan din siya natin ng cheese sa ibabaw. Yan, para maging masarap yung ating cheese cupcake. So, budget recipe talaga to mga ka-bakers, no? Kasi ang karaniwan talaga ng mga cheese cupcake, gumagamit ng condensed milk, gumagamit ng evap. So, mayroon din tayong mga ganon na recipe, no? Kaso nga lang, sinishare ko yung mga pangmasang recipe lang talaga para mas madali lang kasi ngayon napakamahal na talaga yung mga ingredients. Kaya ito lang, mga ganito. Okay naman, napakasarap din ito mga ka-bakers, no? Saka doon pala sa pagsabi ko sa kanina, di ba, sabi ko pahin ako ng oven. Ito lang, naluto na natin siya ng bali 12 minutes, no? Sa baba. Sa baba ko lang to sinalang ng mataas yung apoy niya ng 5 minutes. Tapos pag less 5 minutes, pinahinaan ko na siya. Dinakyat ko siya sa taas. Bali, natulog ko siya ng mga 7 minutes sa taas. And pinaininan ko na lang. So, yan ang, bali, naluto natin siya ng 12 minutes mga ka-bakers. So, ayan ang kanyang naging outcome. So, kita nyo naman, napaka-siksik ng kanyang laman. Pero malambot yan mga ka-bakers, no? Lalong-lalo na pag nabukasan yan, ay lalong napakasarap yan. Kasi magmi-milk na yun siya. So, ayan, yan lang ang finished product natin. Mga ka-bakers, sana nagustuhan nyo to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutan like. Subscribe na din para updated pa kayo sa mga video natin na gagawin, no, mga ka-bakers. So, yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa sunod. So, ayan na. Bali, nakagawa tayo ng 36 piraso. So, ang bintahan ko niyan ay 6 pesos yung isa mga ka-bakers. Kayo, pwede nyo ito yung binta hanggang 8. Depende lang sa lugar nyo. Pero dito sa amin is size lang talaga. Pag ganyan yung bintahan ko sa mga cupcake na ginagawa natin. Lalo na